guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung DFA Apostel. Then, lalabas na agad dyan yung website www.apostel.gov.ph. Click nyo lang yan. Then, dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung book an online appointment. Click nyo yan. So, dito guys, ito na yung Apostel Application and Appointment System. So, dito sa baba, makikita nyo na pwede kayong mag-walk-in. So, meron kayong option kung gusto nyo bang mag-book ng appointment online or kaya mag-walk-in kayo. So, option 1, walk-in. Pero kung kayo ay mag-walk-in, so ito ay limited slots per day lamang. So, nakadepende ito sa capacity of the consular office. So, mas maganda pa rin kung kayo ay nakapagpabook ng appointment online dahil para 100% na ma-accommodate kayo. So, pwede kayong makapag-book-in kung sakali kayo ang document owner. So, kung kayo talaga mismong may-ari ng mga dokumento, so pwede kayong makapag-book-in. Pangalawa, documents of immediate family members if the documents are under the name of their family or relatives. Immediate family. So, ibig sabihin, halimbawa, kayo yung anak or kayo yung parents, so yun pwede. So, to process, the authorized representative has to bring the following. So, kung halimbawa, authorized representative yung mag-process nito, so ito naman yung mga requirements na dapat ipadala ninyo. Again, para lang ito sa pa-authorize ng representative. So, ito yung dapat na mga dadalhing mga requirements. Then, dito naman sa option 2, so ito na yung online, ito na yung gagawin natin, online appointment. So, dito sa mismong website. So, dito, you may avail the online appointment facility if you are, ayun, ganun din guys, document owners or document of the immediate family members, authorized representatives. Para ma-process naman ito, kailangan may sign authorization letter pag once na kayo ang authorized representative ang mag-process. Kailangan din may SPA for minor document owners. Pangalawa, copy of valid government ID bearing document owner's signature. Pangatlo, representative valid ID, photocopy and original. So, scroll niya natin pababa. Andito yung mga terms and condition, notice to the public, at saka warning. So, basahin nyo yan for more information. Then, dito sa pinakababa, may makikita kayong box. Click nyo lang yung maliit na box. Then, pag may check na, malalabas na yung ganito, important reminders. So, minors are not allowed to book an appointment. So, kung kayo ay minor de edad, of course, hindi kayo pwedeng makapagpabook ng appointment dito. Click na natin tong next. Then, dito, what is the purpose of your appointment? Click natin tong select purpose. So, piliin lang natin tong apostille. Then, click next. Then, choose a region. Click natin yan. Then, dito, piliin nyo kung saan nyo gusto or saan kayo mas malapit. Halimbawa, NCR. Click natin yung NCR. Then, choose a consular office. Click natin yan. Halimbawa, DFA, Asiana. Click natin yan. Then, lalabas na agad yung kumpletong address ng Asiana. Scroll nyo lang pababa. Nakalagay dito, documentary requirements depending on the documents to be submitted. So, kung ano yung mga applicable lang sa inyo dyan, kung ano yung ipa-ano ninyo, so yun lang din yung dalhin ninyo. So, ngayon, click nyo na itong next. Then, dito lagay na natin yung pangalan natin, middle name, apelyido, yung email na, then your cellphone number. Then, after nyo malagay dyan yung mga information ninyo, so double check nyo kung tama ba, then pag tama na, click nyo na itong may box. Then, pag may check na, click nyo na itong next. Then, OTP verification, so magsisend sila ng 6-digit verification code sa email na nilagay natin.
Ayan, so ito na yung email ni DFA. So, ang email nila may OTP code na. Ito, 592196. Lagay natin dyan, 592196. Then, click verify. So, dito, lagay na natin yung mga documents na authenticate natin. So, click natin tong add document. Then, dito, click natin tong document type. So, itong document na ito is document owner number 1. So, kung halimbawa kayo naman yung mismong may-ari, so, isa lang yung ilalagay nyo dito. So, halimbawa, dito na tayo sa document type. Click natin yan. Halimbawa, NBI certification. So, piliin nyo tong NBI certification. Click natin yan. Next, relationship. Click natin yan. Ito, kung halimbawa kayo ay immediate family members, so ito yung pipiliin niyo kung ano yung applicable sa inyo. Then, kung kayo naman ay authorized representative, so ito yung piliin niyo. Pero kung kayo naman mismo, piliin nyo yung self. Ayan. Then, automatic, mailagay yung pangalan ninyo dyan. Then, click nyo tong add document. Then, halimbawa, hindi lang NBI certification, may additional documents pa kayong click nyo tong add document. Ganun din, document type, click nyo yan. Then, hanapin nyo kung ano pa yung document na ipa-apostle ninyo. Halimbawa is LTO certification, so click nyo yan. Click ulit yung relationship. Then, click self. Ayan. Then, automatic. Ganun din. Malagay yung kumpletong pangalan nyo dyan. So, click natin tong add document. Ayan. So, mag-add lang kayo ng documents kung ano pa yung ipa-authenticate ninyo. So, dito, pag halimbawa naman, hindi pala ito kasali. So, click nyo lang itong delete. Ayan. So, pag halimbawa, okay na yan. Yan na yung ipa-authenticate ninyo. So, click nyo tong next. Then, dito, mag-select kayo ng date na preferred ninyo pagpunta sa DFA. So, halimbawa, ang piliin nyo is August 30. Click nyo yung August 30. Ayan. Then, makikita nyo dito na nakalagay is puro full na. So, ang gagawin nyo is magne-next month tayo. Click natin to. Click natin to. Ayan, September na. So, piliin natin tong September 17. Halimbawa, click natin yan. Then, scroll nyo pababa. Nakalagay is full na din lahat. So, try natin tong September 25. Scroll pababa. Ayan, may mga available na slots pa. So, piliin natin tong 3 PM. Click natin yung 3 PM. Ayan. Then, click nyo tong next. Ayan. So, dito, please review the details of your appointment. Keep in mind that this appointment is non-transferable. Ayan. So, dito, double check nyo yung lahat ng information na nailagay ninyo dito. Then, pag tama naman, click nyo na itong confirm. Ayan, appointment confirm. You have successfully booked an appointment. Then, nakalagay dito, please monitor your email account for any announcement regarding your appointment. Click natin tong next. Ayan, you have reached the last step. Thank you for using Apostel application and appointment system. So, ayan guys, ito na yung ating QR code. So, screenshot lang natin yan para may reference tayo. Then, scroll nyo pababa, makikita natin dito yung procedures for application. Please print and present your confirmed appointment letter to the appointment verification counter. So, mag-email sila sa ating email. So, yung email na yun yung ipaprint natin at yun yung ipipresent natin. So, yun yung appointment booking or appointment confirmation natin. So, kailangan dalhin natin yun. Kailangan ipaprint natin yun dahil isa yun sa requirements na kailangang dalhin natin. So, para din itong pagkuha natin ng ating passport, may email na
confirmation na isa sa mga requirements. Ito naman yung mga acceptables IDs. So, dito naman guys, halimbawa, may schedule date na kayo na release ng documents ninyo. So, halimbawa, hindi nyo ito nakuha, hindi nyo na ito na pick up dahil busy kayo or may emergency kayo. So, pwede nyo naman ito makuha sa loob ng 3 months lamang. Pero kung halimbawa, lumagpas ng 3 months at hindi nyo pa ito nakuha, so, automatic ito ay madidispose. So, print up appointment form na tayo. Click natin yan. And guys, ito na yung appointment slip natin. So, na-download na natin to sa ating cellphone. May copy na tayo ng ating appointment slip. Then, ayan, andito na yung email ni DFA sa atin. Ayan, so ito na yung email ni DFA, appointment confirmation. So, dito sa appointment confirmation, tulad lang din to kanina sa appointment slip. So, click natin yung cancel pag gusto nyong i-cancel yung pagpa-appointment ninyo. Kung gusto nyo naman i-reschedule, so click nyo yung reschedule. Click natin yung view appointment. So, mapupunta kayo sa katulad kanina. Then, click nyo tong print appointment form. So, yun na yung appointment slip. So, ito na yung email confirmation na kailangan ninyong ipaprint. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpabook online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!